Hello guys! Magandang araw sa inyo. Another day, another vlog-vloga na naman para sa aking munting tindahan serye. And for today's video nga, at ito nga ako ay nagmamagaling na naman dito sa aming munting tindahan. So nagbubuo ako guys ng panibagong rack para sa aming munting tindahan. Ayan nga at nakapagpundar na naman kami ng panibagong rack. Ang kaso nga lang guys, iba itong rack na ito. So metal siya, yung asawa ko yung nag-order. So sabi ko nga sa kanya, kapag nag-order siya ng rack, yung solid na bakal, tapos ito yung in-order niya guys. Solid na bakal to sa kanya. Charis. So ayan nga, ito yung magiging patungan ng mga dilata namin. Kasi nga, yung rack namin, ayan yung nasa likod, ay ayan o, nasa gilid. Maganda nga siya, aesthetic, pero hindi siya pwede sa mabibigat na mga paninda. Kaya nag-order ulit kami ng panibagong rack. Alam nyo ba guys, na hirap talaga akong buuin tong rack na to. Kasi naman napakaraming turnilyo. Sobrang dami guys, as in. So ayang sides na yan o. Kung nakikita nyo guys, may mga washer guys siyang inilalagay, and sa isang gilid niyan guys is 3 pieces na tornilyo yung ilalagay mo. Tapos yung gamit ko pa dito na ano bang tawag dyan guys, ayan yung screwdriver is sira na. Diyos ko, ay ang sakit talaga ng kamay ko niyan guys bago ko matapos yung rack na yan. Pero ayan guys, maganda namang tignan, ang kaso nga lang kontra siya sa mga kulay ng dalawang rack na nabili namin. Alam nyo ba guys, nag-start ako na buuin to is 2 PM and natapos nga ako magpa 5 PM na. Diyos ko. Ayan guys, maganda naman siyang tignan. Yung mga gantong klaseng rack madalas kong nakikita sa mga panaderya. At ayan na nga guys, kinagabihan after lahat ng asawa ko sa kanya mga dapat gawin, ito na nga siya. At nandito sa tindahan nakatambay. Tinuturuan si Patantan na maging Carlos Yulo daw. Ay naku, ambot. And nagtitingin na nga rin ako dito sa aming munting tindahan kung paano ba yung gagawin naming ayos na naman. Nakailang ayos na ba kami dito sa aming munting tindahan guys. So hindi na mabilang. So yung mga nanonood sa akin dyan before. So ayan, ito na naman kami guys sa pag-aayos ng aming munting tindahan. So ganito yata pag may tindahan ka talaga, hindi ka talaga matitigil hanggat hindi okay sa'yo yung ayos ng tindahan mo. Actually guys, ang gusto ko sana talagang ayos ng tindahan namin is, alam nyo ba yung mga malalaking divider, yung hanggang hanggang kisame siya, yung malalaki, yung as in solid na mga kahoy na divider. So ganun sana yung gusto ko, kasi ganun yung napapanood ko sa mga vlog sa FB. So madalas na rin kasi ako manood ng mga vlog ng mga may mga sari-sari store sa Facebook guys, 'di ba? Alam ko yung iba dito na ganyan din, nanonood din ng mga vlog ng ibang kapwa natin kasari-sari. Syempre tinitignan din natin kung paano yung ayos ng store nila, kung magkano yung mga pricing nila, and basta kung ano-anong tungkol sa tindahan. So anyway nga, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na gusto ko sanang ayos itong aming munting tindahan. Ang kaso nga, alam nyo naman na nangungupahan lang kami. So hindi naman kami pwedeng mag-ayos dito ng kung ano-ano, magbutas-butas ng kung ano-ano guys. Siyempre, respect natin yung dating may-ari guys, yung house nila. So hello kay ate na nanonood sa vlog ko. Ay, charot. So itong asawa ko guys is katuwang ko lang siya sa pagtulak-tulak at pag-usod-usod nitong mga divider nitong mga rack kasi pagdating sa pag-aayos guys, hindi nga kami magkasundo, kaya sa tulak-tulak na lang. Kasi sabi ko, ang gulo-gulo kasi niya mag-ayos yung mga dilata. Basta guys, ayan, tinutulungan niya lang ako pagdating sa pag-ayos. So ito guys, itong rack na to, gusto ko sanang pantayin yung mga lines niya. Lines niya. Basta itong mga rack, yung pagkakahati-hati. Gusto ko sanang pantayin lahat para maganda tignan. So, pantay-pantay. Kaso nga, ang trabaho niya guys, ayan o, tignan nyo. Nahihirapan yung asawa kong tanggalin, tas ibalik. Kaya sabi niya, wag na daw, ganyan na lang. So, sobrang kasipagan ng asawa ko, minsan nga, itinatamaan din siya ng katamaran. Chismis ko na lang din sa inyo guys na, alam nyo ba na pag merong mga nakakakita nitong aming munting tindahan is, napapasabi nga sila ng malaki na kasi ang layo na talaga nung itsura nung tindahan namin dun sa itsura niya nung nag-uumpisa pa lang kami. So ayan, kita nyo naman yung mga nakasabit dyan guys, yung mga biscuit dati iilan lang, dati nga wala pa yan tapos yung mga sabon na panlaba, yung mga detergent, sabon panlaba, I mean yung mga fabric conditioner iilan lang, tapos yung mga dilata. So actually guys, yung sa dilata namin is konti lang talaga yung binibili namin kasi hindi siya ganon ka fast moving talaga na item sa amin itong
mga dilata. So, ang mabili kasi talaga dito sa amin is yung mga noodles, ganyan, kaya dinadamihan namin. So, ayun nga lang, na-expire din kami ng mga ilan-ilan. Grabe guys, grabe din yung lugi namin dun kasi halos napakarami. Isang plastic din talaga yung na-expired. Tapos ngayon guys, ito talaga yung pinakakalaban ng mga sari-sari store owner kapag yung item is mabilis ma-expired. So, na-expired din kami this time ng mga snack na malalaki. Kasi guys, ewan ko kung bakit gano'n na yung manufacture date is halimbawa January lang ginawa, expired na ng July. So gano'n, napakabilis ng expiration date niya, kaya ayun, so sad pero that's life. So ganun talaga, hindi naman may iwasan sa sari-sari store ang ma-expire dan talaga ng item. So sa ngayon nga guys, ang papalapit na ang expired sa amin is yung mga snack na malalaki like Piato. So sa 20 na may expired guys, ang date ngayon is 18 na, Diyos ko. So yung ibang customer namin na mahilig bumili ng mga snack is hindi na rin nila binibili kasi palapit na nga yung expiration date. Kaya ang nangyayari guys, kami yung bumibili at kumakain. Diyos ko. Ay naku. Kasama na rin yata sa buhay ng mga sari-sari store owner ang mag-abono na mag-abono sa sarili nilang negosyo. So kami lang ba yung ganto guys o kayo rin? So ayun guys, gano'n na karami yung pinalwalan yung na-expired na mga item nyo. So kami guys, as in marami na talaga. Diyos ko, ubusan ng budget talaga ang nangyayari sa amin pag ganito. Akala ko kapag nagsari-sari store business ka or kahit anong business is gagaan na ang buhay mo. So mali pala ako guys, ang sakit pala din sa ulo, Diyos ko, paubusan din ng pera. Kala ko din, makapag-shopping na ako palagi guys. So ngayon, wala na, di na ako nakapag-shopping lalo guys, ano ba yan? Nakakatawa pa guys, kahit yung mga expired namin na mga snack is binubuksan ko, tinitignan ko, kapag okay pa yung lasa, kinakain ko pa talaga guys, dahil nangihinayang ako. So, pwede pa naman guys, magka-same taste pa rin naman. Nung nakaraan, expired din kami guys ng malaking bikat. So, alam nyo ba kung magkano yung malaking bikat? 99 pesos. Ay, 98? Oh, no, 93 pesos yata yun. Yung bikat na napakalaki. Diyos ko guys, kinain ko talaga yun kahit expired na nung 15 pa. Ilang araw na siyang expired pero same taste pa rin naman guys, kaya okay lang yun. O alam ko, wag niyong i-deny guys na yung mga katulad ko dyan na mayroong mga sari-sari store, ginagawa nyo rin to na kinakain nyo yung mga pa-expired na or na item ninyo kasi nga sayang, nangihinayang kayo. So aminin nyo yan, alam ko ganyan din kayo guys. Anyway guys, mahaba nga itong aking video na to kasi may part 2 pa to, yung kinabukasan pinagpatuloy ko nga yung pag-aayos itong aming munting tindahan. Kaya ayan, sa ngayon, puputulin ko muna at hanggang dito na lang ang aking video. So, ayan guys, samahan niyo ako ulit para sa aking susunod na video. Thank you for watching guys. Bye!